A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, pagpugay, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Inulit ko mga kapatid sa Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa marangal na Quran, alladhina hum ala salatihim daimun. Sila na sa kanilang mga salah ay palagian. Pinuri sila ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa huli ng aya sinabi, ulaika fi jannatin mukramun. Sila doon sa paraiso ay pararangalan. Sino sila? Yung palaging nagsasala. Sa isang aya sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ala lisan Isa ibn Maryam, sa dila ni Jesus na anak ni Maria, sinabi niya, wa awsani bis salati waz zakat ma dumtu hayyan. Panginoon ko, payuhan mo ika ako ng salah at zakat hanggang ako ay nabubuhay. Sa isang aya sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. At sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang sa dumating sa iyo ang yakin. Ang yakin sa translation, ito daw ay katiyakan. Pero sa tafsir, sinasabi ito ay ang kamatayan. Sasambahin mo ika ang iyong Panginoon hanggang sa dumating sa iyo ang kamatayan. Mga kapatid sa Islam, ang mga aya na ito na binasa natin ay mga patungkol sa pagpapaliwanag, pagpapaunawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala kung paano ang manatiling matatag sa pagsamba na siyang pag-uusapan natin inshallah sa mabiyayang hapon na ito. Si Ibn al-Mubarak ay kilalang imam. Isang araw tinawag niya ang kanyang mga mag-aaral, estudyante, dahil siya ay may kilalang sheikh na malapit ng pumanaw, ala farash al-maut. Sabi niya, halika kayo ika, puntahan niyo ang sheikh na ito dahil malapit ng pumanaw, samantalahin niyo at humingi kayo ng payo. Ngayon na, bago pa siya maglakbay o umalis dito sa mundo, puntahan niyo siya, humingi kayo, samantalahin niyo ng napakagandang mga payo sa kanya. At pumunta ang kanyang mga estudyante doon sa sheikh na yon. Na inutusan sila ni Sheikh Ibn al-Mubarak, rahimahullah. Pagdating doon, natagpuan nila ang sheikh at nasa malubhang karamdaman at nagsalita lang ng dalawang payo para sa kanila. Ito ang sinabi. Andartukum sawfa. 2 words. Payo. Ano yun? Ang sabi niya, kayo ay pinag-iingat ko o binabantaan ko kayo. Yun yung andartukum. Binabantaan ko kayo. Kanino o saan? Sa sawfa. Sawfa. Hindi sayfa. Sawfa. Pinag-iingat ko kayo sa sawfa. Ano yung sawfa? Obviously, Arabic terminology ito na ikinakabit sa mga verb, sa mga fi'il, pagka hindi mo paggagawin yung isang fi'il. Pag gagawin mo yung fi'il in the future, sawfa akra, magbabasa ako, inshallah. So hindi mo pa ginagawa, inilalagay mo yung sawfa. Ito yung sabi ni Sheikh. Pinag-iingat ko kayo doon sa salitang sawfa dahil hindi nyo gagawin yung mga pagsamba na iuukol nyo kay Allah. Subhanallah. Ang binibiktima nito, mga kapatid sa Islam, itong sawfa nito o tulul amal, ay mga taong sabihin nating mahal si Allah, religious, gustong maging matuwid na Muslim. Pero biktima sila dahil hindi nila nagagawa yung pagsamba. Paano? For example, maghihijab ako pag may asawa na ako. Masya Allah. Pag may asawa na ako, maghihijab ako. Inshallah. Yung proper na, hindi na lumalabas yung mga kulot na buhok dito, ano bang meron dyan. Pagka nakapag-hajj na ako, kumpleto na sala.
Pag nangyari to, gagawin ko yung pag nangyari yan. So, tumitingin sila dun sa future at hindi pa nila ginagawa yung isang gawain na nakakalugod kay Allah. Bakit? Dahil may hinihintay pa sila mga mangyayari. Oh. Inshallah, pag nakuha, wala nang gera sa Marawi dun. Sala na ako diretsyo. Sabi Duterte, 15 days eh. Pero ano na, 2 buwan na. So pa. Gusto mo sumamba. Hindi ang binibiktima nito, hindi yung malalayo na sa Islam. Yung mga taong gusto magpakatuwid pero hindi pa nila nagagawa. Subhanallah. Ingatan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero mga kapatid sa Islam, meron isang pagsamba na kamahal-mahal ito kay Allah. Hindi mo kailangan magwudu. Hindi mo kailangan maghanap ng qibla. Hindi mo kailangan na magsuot ng magagarang damit. Hindi mo kailangan gumastos. Isang uri ng pagsamba, napakalaking uri ng pagsamba. Ano ito? Ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkakum 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairan lakum min infaqidh dhahab." Gusto nyo bang ibalita ko sa inyo, ika ang pinakamaganda sa inyong mga gawain, pinakadalisay at pinakakamahal-mahal sa inyong Panginoon, wa arfa'aha inda darajatikum, at pinakamataas sa inyong antas, magpapataas sa inyong antas, at mas mabuti pa ika kaysa sa paggastos ng ginto. Wa khairun lakum min an talkaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqikum. At mas mabuti pa kaysa kung kayo ay may makakatagpo na kaaway at puputulin nyo ang kanilang mga liig o puputulin nila ang inyong mga liig. Qalu bala. Oo, ya Rasulullah, ibalita mo sa amin yan. Yang sinasabing napakalalaking pagsamba na yan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dhikrullahi ta'ala. Ito ay ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita niyo yung muqaddima o introduction ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago niya sabihin yung isang uri ng pagsamba nito. Kung tutusin, yung dhikrullah ay parang magang. Ano bang dhikrullah? Dhikr? Ang dhikrullah ay ang, very simple, pag-alala mo kay Allah sa pamamagitan mo ng pagbigkas, ng pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalul ladhina yadhkuruna Allah wal ladhina la yadhkurun kamathalil hayy wal mayyit. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ang kahilintulad ika ng taong umaalala kay Allah at hindi umaalala kay Allah ay kahalintulad ng buhay sa patay. Parang napakasimple lang ng pinag-uusapan natin, pag-alala kay Allah. Pero tingnan natin, pagmuni-munihan natin, kung gaano ito ikaibigat at anong kinalaman nito sa iba pa nating mga pagsamba. Sa isang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, may dumating daw na lalaki at sinabi, Ya Rasulullah, inna